Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:04. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang liwat, marahay na aga po sa ako po si Junel Cuba. Mga tugang sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal o lado nasyonal. Sa tuyang mga headlines kan mga barata sa lado nasyonal, duwaan gadaan sa pambabadil suspek nagbadil man sa saiyang sadiri. President Marcos sa Pilipinas na dita sa nangyaring strike kanda Israel duman sa Gaza. Bilyones sa pesos na kantidad kanda droga na booking sa abandonadong residensya. Dahil negosyante tudas kanda ini badilun. Endap pinagtutukar ang pagdangog sa Committee on Public Service. President Bongbong Marcos nag-aagad sa oil rich Arab nation ni na kontribusyon sa loss damage fund. 2 milyones pesos na marijuana na kumpiskar kan mga autoridad. Al Rocky nagamit nin kadakol na pasaporte. Maabot man sa 1,100 na traffic violation na i-record kanda MMDE. President Bongbong Marcos sa BIMP IEGA Synerger Innovation Political Will and labi sa trayumpo kan ekonomiya. O sa DOTR operation kan MRT7 rekasan laban sa epekto kan EDSA refer. Bong Revilla masampa danin reklamo sa nagkukuriyat na fake news kan nakalis na eleksyon 2025. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado National Comprehensive Strategic Partnership pigtukar kan na Vietnam asinman kan Pilipinas. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal o lado nasyonal 58% kontra sa pag-aresto asin na pag-atubang ni FPRRD sa ICC. Yan ang nagkapira sa mga headlines kan mga barata ana mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol.
Ang atugang liwat marahay na aga po sa inyo boss. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyong mga barata sa lado nasyonal, maabot sa kabangakan Pilipino registered voters saan kontra sa pagdakop ki dating President Rodrigo Duterte sa atubangan kan kaso kani sa International Criminal Court sa saiyang kontrobersyal asin madugong war on drugs. Sa pinakabagong survey kan Pulse Asia, puon kan Mayo sa isa gudnang pitsa 9 kan bulan kan Mayo ngunya na taon sa 1,200 na mga respondyente sa bilog na nasyon, 99% ana nakadanguga, nakabasa asin nakahiling kada dapita sa pag-aresto sa dating presidente. Sa nasambit ng bilang, 58% sa mga ni ang kontra sa pagdakup, 25% ang pinagsasabing somewhat disagree, 33% ang strongly disagree, mantang 26% ang pabor o ang pinagapod na 10% strongly agree, asin man 16% somewhat agree. Digdi, dahil naman masabi ang 16% konsinda kontra asin na pabor sa pagdakop ki Duterte. Ang survey may kabilugan na overall error na positive 2.8 percentage points. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pagbalus ana saro sa posibleng motibo sa pambabadila duman sa nangyaring flag ceremony sa sarong barangay hall sa barangay kan Salitaran o Salitran 3 sa Dasmariñas City sa Cavite kan nagtalikod na aldaw kan Lunes, Mayo 27. Sigun sa report, ang suspect ang pinagali subot sa pwesto bilang barangay tanod ninuli sa iyang diabetes. Uli kan bagay na niya anda nasambit na nga persona, anda nagkaigwaning kaanggutan sa mga opisyal, asin na digdi mahiling sa video footage ang mga empleyado kan barangay na nakatindog mantang isinasagibo ang flag ceremony kan naglakaw ang gun ban na pasiring sa matao, asin na digdi nagpo na mambadil. Sigun sa report, binadilkan suspek ang kapitan kan barangay asin sarong kagawad sa kay nabol ana sarupang kagawad papalaog sa barangay hall, asin na digdi na pinagbabadil pa kabaliman sa bidadil iyo ang sanggunian kabataan sekretary nagadan ang kapitan kan asin man duwang barangay kagawad mantang pinagbubulong sa ospital ang iski secretary matapos ang sinambit ng insidente nagpuli sa residensya o harong ang gunman sa kanagbadilman sa sayang sadiri sa tao kadi. Sinabi kan mga autoridad na posibleng target talaga kana suspect iyo ang barangay treasurer sa nasambit ng lugar. Na-recover kan mga autoridad ang duwang kalibre 45 nga magasin sa pinangyarihan kan insidente. Sa iba pa nga detalyes kan mga nagbabagang barata sa lado nasyonal, sa presenteng unyana sa negosasyon ang Pilipinas asin man ang Vietnam, tangani mas maging maingat ang sa indang strategic partnership sa comprehensive strategic partnership. Nagkaigwa kan bilateral meeting si President Ferdinand Marcos Jr. kay banan si Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh na kung saan na sideline kan na pagpapadagos na Asian Summit sa Malaysia. Kasod mang aldaw kan na Lunes pinagabisto man kan na Vietnam Prime Minister ang remarkable progress sa bilateral relationship. Poon pa kan magkaigwa kan pinagapod na state visit si President Marcos sa Vietnam kan January 2024. Sa tao kay ni ipinaabot man ni President Bongbong Marcos an sa iyang pakikidumamay sa Vietnamese leader sa pagkagadaan ni dating Vietnamese President Tran Duc Loong kan digdi Mayo 2025.
Pariyo sinda nin duwa nga lider ang nagpartisipar sa ginigibong economic as in trade cooperation sa pagultanan kan Pilipinas asin man na Vietnam. Pinakusugman kan mga ini an sa indang kolaborasyon sa agrikultura asin man food security asin pinakaray an people to people exchange sa education, turismo asin man cultural engagement. Mantang pariyo rorumdum kan Pilipinas asin man kan Vietnam an ikasampulong taon na anibersaryo kan sa indang strategic partnership tanda kan sarong dekada na pinakusug na pagtatarbangan asin digdi panghaluyan na relasyon o pagbabarkadahan sa pagultanan kan nasyon kan Vietnam asin man Pilipinas. Sa iba pang nagbabagang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, target ni Senadora Ramon Bong Revilla Jr. na magsampa kan pinagapod na cyber libel charge laban man sa mga individual na nagpakuriat subuot kan mga fake news laban sa iya. Pinagatutubudan kaya kan kampo ni Revilla na ini ang naging rason kan kadaugan kan dating senador sa iyang pagdalagan kan nakalis na eleksyon na 2025. Iyan sa lado kan pagka-senador. Pinagpahig ni Portun na digdi harus perminas nang nanginginot ang senador sa kada senatorial eleksyon. Partikular na tinawanin doon ni Portun ana mga salanga mga impormasyon manungod man sa ruling kan Sandigan Bayan sa PIDAP plunder case laban man kay Revilla. Pinagpaig pa ni Portun na mayo nin obligasyon sa Revilla na ibalik ang 124 milyones pesos ninulita siya ana sa akwait o na-akwait sa plunder case laban sa saya. Magigirumduman na napatunayan na guilty sa plunder ang businesswoman na si Jadit Lim Napolis asin dating chief of staff ni Revilla na si Richard Cambi. Sigun pa man ki Portun, makikipagtabangan sa National Bureau of Investigation ang kampo ni Revilla. Tangani man na maaraman ang 5 sa gudang 10 mga individual na nagpakuriyat kan malisyusong pus laban man kay Revilla sa kadaklan na kung sa ina na ipadara sa 2 semana antes pa man na mag-abot ang eleksyon kan Mayo 12, 2025. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, tulong aralangkaw na kalibre ni Badil ang nasabat kan mga operatiba kan Southern Police District asin man na NCRPO gikan sa tulong suspek sa isinagibong bypass operation naman sa Guadalupe Nuevo sa Makati City. Pinagapresenta ninda NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin and SPD Director Brigadier General Argilies and high-powered firearms na kinakabalian kan tulong 5.56 caliber long firearms asin sarong kalibre 45 baril asin mga bala pati naman mga magasin basado kay General Aberin. Ang mga nasambit na mga armas nagkakantidad ni naabuton sa 150,000 pesos kada saro asin posibleng may pinansyar ang tulong mga naarestong mga sospek na kinakabalian subuot kan sarong dating miyembros kan media kulang-kulang subuot sarong bula na pinagpasairarom sa sarong surveillance operation ang mga suspect antes isinagibo ang bypass operation na nagresulta kan pagkakadakurup kan tulong mga suspect. Dagdag pa man ni Aberin na nagapuon pa sa Cavite ang mga ibinibintang armas kan mga suspetsado. Sangunyan nasa kustodiya na kan NCRPO ang mga suspect asin nakatalaan na sampaan nin patong-patong ng mga kaso mantang isa na sa gibo na ararom na investigasyon
kontra sa nasambit ng modus operasyon kan nasambit ng mga sospetsado. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kan sa tuya pang mga barata pakitang ngunyan sa lado nasyonal. Nangapudan ngunyan si President Ferdinand Ara Marcos Jr. Kasud ba para manda sa mas makusog na pakikipagtabangan na pagbabago asin na political will para man magdanay ang pag-usbong sa laog kan Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines Asian Growth Area BIMP IGA. Ini matapos man nabistuhon ni Presidente Bongbong Marcos na ang padagos na pagtatarbangan asin partnership sa lado kan BIMP IGA and subuot miyembro kan countries asin nagpapatud kan konkreto asin tunay na benepisyo para man sa mga tao. Sa nasambit ng summit, sinabi ni President Bongbong Marcos ang progreso na nagibukan BIMP IGA poon pa man digdi ang pagdanay kan Vision 2025 ang development blueprint ang nagpartisipar sa Southeast Asian countries poon kan 2017 sa gudnang 2025 kung saan identalye ang mga estratehiko para man sa narrow development gaps, sustainability, manage natural resources, asin na promote stronger connectivity. Gibo ang BIMP IGA sa Vision 2025 tangani digdi na siguraduhon na nga mga miyembros ka na nasambit ng nasyon iyan basado sa regional global trends na kung saan nagbibilog kan sarong resilient, exclusive o inclusive, sustainable asin economically competitive sub-region. Nagapayigban ang kumpiyansa si President Bongbong Marcos sa paagiman kan pagtatarabangan ang BIMP IGA sa nasyon magpapadagos na mga kakaigwakan pinagapod na transform gikan sa saindang aspirasyon na nagagigibunin sarong lasting impact para man sa mga namamanwaan o sa mga tao. Ipinagapatindog kan 1994 ang BIP o BIMP IGA asin na sarong cooperation na initiative na nagtutulod sa pag-asenso sa remote asin bako lang grabe sa parte kan na pagpaparambong kan development kan mga lugar na kung saan nagpapartisipar sa parte kan Southeast Asian countries ang Pilipinas nagsiserving chairman kan summit ngunyan na taon. Iba pa nga detalyes kan mga barata pakitang unyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, ipinagabulgar kan Department of Justice DOJ na duwa sa gunang taon o tulong passport ang kaput ni dating presidential spokesperson Abogado Harry Roque. Basado sa DOJ, posibleng ang mga nasambit na mga passport and kakadikit asin pagkakaiba sa mga impormasyon arog kanda sinasabing digdi sa tahaw o pangaran kanda nasambit ng dating opisyal kan administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Pagpapaimbestigaran kan DOJ sa Department of Foreign Affairs kung tano nagkaigwaning kadakol ng mga passport si Roque. Dagdag pa kan DOJ, maikukonsidera na illegal ang may duwang passport mantang padagos pang nagkakalap nin mga impormasyon sa ikatulong passport. Ipinagpahayag kan DOJ na magiging pugante si Roque kapag dai-ini nagpuli digdi sa Pilipinas. Inot na pinagagad kan DOJ sa Angeles City Regional Trial Court na kansilaron ang pasaporte ni Roque. Iba pang detalyes kita kana sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sarong
pinagtutubudan tulak kan droga anada ko pa asin kabali sa listahan kan pinagapod na high value individuals sa isinagibong bypass operation duman sa Bacoor City sa Cavite. Basado sa report, pinagbisto anada ko na suspect na si alias Nino, 33 anyos sarong chuper nin Trimobile, taga duman sa 249 Aguinaldo Highway, Barangay Cantalaba por kana nasambit ng syudad. Alas 11:50 nin pagkaudto kana ini ipa sa irarom sa sarong drug bypass operation kana Provincial Drug Enforcement Unit PDEU asinda duman sa partikan Bacoor Component City Police Station sa barangay kan Panapaan uno sa nasambit ng lugar. Nagresulta sa pagkakadakop kan suspek na kumpiska sa suspetsado na si alias Nino ana abuton sa 200 gramos ng pinagpalang na dahonin marijuana asin na protein tops may standard street value na nagkakantidad 240,000 pesos asin sarong backpack asin bypass money nasa kustodiya ng unyan kana Bacoor Components Center ang nadakop na suspect para sa kasong isasampa laban sa iya. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. Sa mga nagbabagang barata sa lado nasyonal, gabus haros digdi naglalambing si President Ferdinand Marcos Jr. sa oil rich sa Arab countries kana kontribusyon sa Loss and Damage Fund sa ipinagdadagos na Second Asian Gulf Cooperation Council GCC Summit. Tinawan doon na kana presidente na si Marcos na ang climate change ang nagdadanay na one of the most defining challenge of our time, not the most defining challenge of our time. Both our regions are climate vulnerable ang pahayag ka na presidente. Ana member state kanda GCC, ana kinakabalian kanda Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, asin man ang United Arab Emirates. Ipinagpahig kan presidente na ana paguhus kan Pilipinas kan FRLD accelerate the unhindered access of developing nation to the climate finance. Nangako man ang presidente na isusulong ang evidence-based solution sa pagresolba kana epekto kan climate change asin man ang sinasabing mga solusyon na i-apply sa parte kan komunidad. Ang Pilipinas nahandal o ang Pilipinas na ibugtak bilang host kan Loss and Damage Board kan July 2024. Objeto kan Loss and Damage Fund na matauanin financial assistance sa vulnerable countries na naatubang sa sinasabing maraot na epekto kan climate change. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitang unyanda sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, sa pagdangog kan Committee on Public Service, pinagtratar ni Senyora Rafi Tulfo o Senadora Rafi Tulfo kung ano ang mangyayari sa mga enforcers kan MNDE. Iyan matapos ipasudod ana engkap duban sa parte mismo kana EDSA tinauan doon kana sambit na nga opisyal na kunda digdi magkakaigwanin na pagbalga ana nasambit na nga grupo kan mga enforcer ini an papatawan man nin magkakadigo nga kastigo. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, pinag-ingkaminar ka na Pilipinas kasudma ana gabusa na magkakarigong partido na digdi magresponde sa international law kasabay ka na pagpapahayag kana kaandala na manungod man sa pag-atake ka na Israel duman sa Gaza Strip.
ipinagpayag na digdi gadanda and maabot sa 45 nga mga individual kana isagibukan Israel ang sindang pag-atake sa parte mismo kana Gaza. Katakod kan bagay na niya nangapudan mismo ang Pilipinas sa paagiman ni President Bongbong Marcos na maglikay ang mga Pilipino asin na ibitara na muna ang pagpasiring sa mga lugar kung saan nagkakaigwanin kariribukan sa pagultanan kan mga Israel o kan mga Israeli asin man kan mga rebelde duman sa parte mismo kan Gaza Strip. Sa iba pang detalles kan mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal aros nagkakarigo sa sadiring dugo. Ang tulo ka tao kabali na ang suspect matapos mad kaan pambabadil sa sayang sadiri duman sa barangay kan sentro lalo sa Cagayan. Pinagabisto ang suspect na si Andy, 67 anyos, may agum, residentes kan barangay Sentro, mantang ana mga biktima, may sinasabing itinatago na pangaran na Ani, 43 anyos, Roy, 44 anyos, pariyong residentes kan barangay kan Kabayabasan, Laylo. Inot na nga nakaabot ang mga concerned citizen kana digdi magkasunod na putok ang nadangog gikan mismo sa day maaraman na badil sa laog mismo kan residensya kan suspect kung saan yaon ang duwang biktima kaya marikas na ipinagapaabot ang report sa mga autoridad. Napagaraman sa pagresponde kan mga pulis pinagaporbaran pang kumbensyon ang suspect tanganing magsuko. Alagad liwat ining nakadangog nin putok nin badil kaya tulos man na pinaglaog ana residensya kana mga autoridad kana makalaog ana mga autoridad sa harong tuminambad sa sainda ana hawakan tulo na mayo na nin buhay sangunyan day pa maaraman kung ano ang pinakamotibo sa likod kana sambit ng krimen asin nagpapadagos pa ang girigibong investigasyon kana mga miyembros kana Philippine National Police sa nasambit ng lugar. Sa iba pa niya itong detalles kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalles kana sa tuya nga mga barata sa lado nasyonal padagos man ngunyada ana isida sa gibong investigasyon kanda DILG kung paano nakaluwas sa parte kana Pilipinas and sinasabing wanted ngunyada na si Harry Roque. Kasumpay kan na bagay na ni may mga nakaabot nin impormasyon sa parte mismo kan DILG na ini ang nag-agi subota sa likod na parte kan na Pilipinas o sa backdoor exit kan na Pilipinas asin na posible subuot na si Roque anda naglunad ni na barko pasiring sa Brunei o kundaiman sa nasyon kan Malaysia sagkod ng ini nakaabot duman sa nasyon kan the Netherlands. Ang iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal pagkatapos nin pagirumdum. Sa satuyang mga barata kitang unyada sa lado nasyonal sa o lado lokal. Sa satuyang barata sa lado lokal ay pinagpaluwas ng Department of Agriculture sa Bicol ang pinakabagong tala kan prevailing retail prices kan mga piling mga agri-fishery commodities sa mga pampublikong sa Udanda digdi sa Bicol region kabali na and parte mismo kan nga probinsya sa Bicol. Iyan basado man sa datos kana Agribiz and Marketing Assistance Division o AMAD ang presyo kana Wilmeldra rice lokal ang nagpapako pa man giraray sa 43 pesos sa kunang 50
pesos ang kada kilo na may pinakabaratong presyo duman sa Dait Public Market. Asin an may pinakamahal na presyo iyuman sa syudad kan Masbati. Mantang nagdadanay na 400 pesos ang kada kilo kan ordinaryong presyo kana pork limpo sa kadaklan na saudan na pampubliko. Mantang ang whole chicken nasa pagultanan kan 190 pesos sagkod ng 230 pesos ang kada kilo. Para man sa sira ang presyo kan tilapia nagdadanay na 160 pesos sagod ng 180 pesos ang kada galunggong. Nagaabot man sa 240 pesos arog kan Ligao City Public Market. Sa mga gulay and piga sa sabing mariguso na permi nga pinagbabakal kan tao o kan publiko 80 pesos sagud na nga 100 pesos. Mantang an pichay native iniyo nagpapako sa 80 ang kamatis nagpapako man sa 60 pesos sagud ng 120 pesos ang kada kilo depende sa lugar. Ang asukar na brown nasa pagultanan kan 68 pesos sagud ng 80 pesos. Mantang ang cooking oil ana nagaabot man sa 105 kada litro sa nagkaperang mga pampublikong saudan kabalian na probinsya kan Camarines Sur. Asin man ana syudad kan Naga, syudad kan Iriga sa mga presyong naunambitan. Nangapudan ngunyan ang Departamento kan Agrikultura sa Bicol sa publiko na padagos na imonitor ang presyo kan barakalon sa inang mga lugar asin i-report ang posibleng overpricing o pag-aabuso sa pagultanan kan sindang opisyal na opisina. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal o lado lokal. Sa iba pang barata sa lado lokal, tulong lokal na gobyerno sa Bicol Region ang opisyal na nominado sa 2025 Philippine Smart and Sustainable Communities o ang pinag-aapod na SSC Award kan Department of Science and Technology. Kabali sa mga napiling mga proyekto, iyo ana idea to start up program kan Syudad Canaga sa irarom kan wealth creation na thematic area project pag-andam para man sa syudad kan Legazpi for tsunami kan Legazpi City para man sa sustainability. Asin na duang entry gikan sa Prito Diaz sa Sorsogon na sarong feeding program gamit ang DOST FNRI Cocopod Technologies para sa human well-being asin ang tides of resilience tsunami warning system para man sa wealth protection. An anunsyo kasabay kan na ginibo na 3rd International Smart City Exposition and networking engagement kan pizza 23 kan bulan kan Mayo duman sa Isabela Convention Center sa Kabilugan. 29 mga LGU entries gikan sa manlain-lain na parte kan Pilipinas an masa irarum sa busising evaluation antis an awarding sa National Science and Technology sa maabot na bulan kan Nobyembre. Ibinida kan tulong LGU sa Kabikulan an sa indang inobatibong proyekto sa 2025 Smart and Sustainable Communities Award na sarong patutuo na digdi nagrararom sa pagtutok sa Riyon Bicol kan mga mauutak asin talentadong mga kaakian na nagdadanay sa pagpapaasenso gamit ang teknolohiya. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, motorsiklo hinabon kan parking attendant. Boyet Paderes sa detalye. Jacob Ansaro parking attendant pagkatapos sa sangkayan na idulag kayo ng sarong motorsiklo dyan sa Pretty Street sa Barangay Igualdad, Kasudma. Sa ipinaabot na reklamo kan biktimang si Jude Albert, residente kan Sonto, Barangay Pabrika sa Calabanga,
alas 8:30 ng pagkabanggi, ipinarada niya sa iyang motorsiklong SYM sinambit ng lugar. Alalayan pa sa pasubot siya kan suspect na si Kelly J. 29 anyos residente kan Agdangan Bao, Camarines na pakaparking kan motorsiklo. Sigon sa biktima, alas 9 ng pagkabanggi, kan balikan niya ang motorsiklo, iniuda na. Pati ang parking atin na ilamaturakan. Pagkatapos na makaabot sa karaman kan mga pulis ang pangyari, tuloy sa gibuling follow-up operation. Asin nasusog ang motorsiklo sa may Sontri kan barangay Agdangan sa Banawaaning Baaw. Inako kan biktima na nawalat niya ang susi kan motor nakasuksok sa ignition switch. Kaya ni, para sa BBS News, Boyet Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, pigkumpirmar kan da BIFAR, Direktor kan Bicol, Ariel Pio Quinto, na nakumpirmar kan sa indang opisina na igwa kan pinagapod na piskel sa lugar kan San Miguel Bay, orog na dyan sa Banuan kan Calabanga, Camarines Sur, matapos man na ipaabot sa indang opisina anasambit ng report. Tulos nindang pinagkumpirmar na may piskil uli man kan pagdagsa kan kadakol na mga gada na mga sira sa sarong lugar sa baybayon kan Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Kaya ini pigko konsidera kan BIFAR na igwanin nangyaring piskil. Ana technical team kan BIFAR Bicol tulos man nagsagibo kan investigasyon sa dagat kan sarong lugar dyan sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur, asin nagkuanin water sample. Degdi nagresulta sa tis kan water sample na kolekta kan nasambit ng grupo kan technical team na normal ana klase kan tubig sa nasambit ng kadagatan. Ninuli kaya tanagkuaman sindanin na pisampul para ipa sa irarom ni na laboratory test duman sa Central Office kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa National Capital Region. Asin ang resulta sa indapang pinagalat sa Gudngunyan. Uya si Direktor Ariel Pio Quinto kan BIFAR Bicol. Nagkikita po, sabot-sabi. Actually po, yan ay inot na naobserbahan niyan kung makabot ang report sa muya kang nakalipas pang aldaw. Ano po, bago mga 23-24 garo ito, na igwa nga ning na-observe na sabit ang pistil. So dahil duman sa volume na itong aldaw na ito, nagdagsa duman sa sarong barangay na harang duman sa may Calabanga, suryo po sa nainot, itong iba-ibang klase ng isda na nako ang gadana duman sa shore. So, pico-consider ta po na igwaning incident na nangyaring pistil. So, ang ginibupukan sa tuyong opisina, during that time, nagpaduwas po kami ng samuyan technical na mga personnel para hilingon po itong kamugtakan duman sa lugar. And nakakolekta po kita ng tubig, water sample duman mismo sa area, pero yan po nasa marine yan. So gusto sabihin mahiwas na maray ang kadagatan. Kung hilingon ka, kumako kita ng sample, so dahil man siya confined, most likely itong incident become pistil during the time of collection, posibleng mayo na duman, tatunday na nag-occur. So nagkaya nga niyo po ang resulta kay itong samuyang examination na nakuha duman pag-abot sa tubig ay normal man po. Artiyan kan mga payag ni Direktor Ariel Pio Quinto kan BIFAR Bicol. An Calabanga, iyo an inota na nagkaigwa kan pinagapod na piskil, an sira na apektado sa parte mismo kan mga sira na nakukwa dyan sa San Miguel Bay. Iyo an Abu Balanak Piqueros asin na iba pang klase nin sira. Sa investigasyon da kan BIFAR sa nangyaring piskil, naluwas da na maiwas ang epekto na bunga kan sinambit ng piskil dyan sa Banwaan kan Calabanga sa epekto kan kadagatan. Huli man ta dakul na mga sira
ana sa indang nahiling asin nakoa sa parte mismo kan pangpang sa sarong barangay sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni Direktor Ariel Pio Quinto kan BIPAR Bicol. Sa ngunyan po, Calabanga na inot na nagkaigwaning report na igwangan iba-ibang klase ng isda. Parehas kay itong, siyempre, siyang baga sa San Miguel Bay, yaon dyan sa Abu. Igwaman kita ng mga balanas dyan. May yung kikiro, suas-suos. Gusto sabihin, iba-ibang klase. Sa muyang paghiling kay itong klaseng ito ng fish scale. So mahiwas itong epekto duman sa kadagatan. Ang tira baga po, pagyaon sa dagat, kung maraot ang kamugtakan kan tubig, malangoy man yan pa duman sa lugar kung saan man siya makakaiwas. Dahil man sila nakakulong. Parte kan mga pahayag ni Direktor Ariel Pio Quinto kan BIPAR Bicol. Iba pang detalyes kan mga parata sa lado lokal, LTO Bicol nagpatanid sa mga driving school sa Kabikulan o Region 5 na nag-aakomodar kan mga daing nakapasar na aplikante. Darrell Banyas sa detalye. Istriktong magsunod sa mga requisitos ng theoretical driving course para sa maut maging mga lehitimong driver. Inanpatanid kan Land Transportation Office sa nasa 50 mga aktibong driving schools digdi sa Rion. Sigon kay LTO 5 spokesperson Jamie Rupares na ang ahensya maimplementar ng striktong pag-audit as in inspeksyon sa mga reports na pigsumitir ka nagkapirang driving schools na na-issuehan in certificates of completion sa mga estudyante na dahil nag-atender ng klase o nagbagsak sa required assessments. Sa lindong kan mandato kan LTO 5, ang gabos na district as in extension office chief ang igwang responsibilidad na magkondusir ng monthly audit sa gabos na driving institution sa indang mga kanya-kanyang respetadong areas of responsibility. Sinabi kan opisyal na ang gabos na inspection team na kinababalihan kan assistant chief as in licensed evaluator ang makondusir ng inspection sa gabos na driving schools. I-validate man ang mga reports na naresibi dapit sa mga violasyon na nagdadarang peligro sa tinampo as in pigsyerto kan integridad o anintegridad kana ahensya sa kunyan inisigurar kan opisyal na mapadagos ang sa inang pag-monitor as in pag-inspeksyon sa mga driving schools sa gabos na distrito as in man extension offices tangarigdaang mamantinir ang malinig, ang credible as in salbadong licensing system para sa gabos. Dagdag na baleta sa radio lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga parata sa lado nasyonal, inako ni Manager Mon Florindo kan Naga City People's Mall na dakula ang kontribusyon o income asin na ganansya ngunyan na ana operasyon Kanaga City People's Mall o an merkado publiko Kanaga nagaabot sa 20 sa gudnang 25 milyones pesos an nito o income kanda saod sa Naga taon-taon na ingreso kini luwas na dyan ang gastos na tinaukan LGU sa Naga City Public Market o Naga City People's Mall. Uyan parte ken mga pahayag ni Mon Florindo ang manager ka na Naga City People's Mall. Nagkikita po sabot sabiyon ang return on investment kan syudad digdi kadakula po kang neto sabot sabiyon kaya itong ingreso less the expenses operating expense almost 20 to 25 million po taon-taon ang pikikintribuer na neto kang merkado publiko po. Kita po ang pinakalangkaw na grocer, revenue grocer sa 50 local economic enterprise na pigmamanihar kan syudad. Artiken mga pahayag ni Mon Florindo ang manager kanda Naga City People's Mall. Ay nakatagama na pundo ang lokal na gobyerno kan siyudad Kanaga para man sa rehabilitasyon kan merkado publiko kan nakalis na taon na pig tagamahan kan LGU Naga ni naabuton sa 23 milyones pesos ang pundo para man sa rehabilitation kan Naga City Public Market. O yan parte kan mga pahayag ni Mon Florindo. Ay ano po ning
Kuha po kita ng regular na maintenance fund kaini and pigko-complement pa po yung kang gobyerno lokal. Araw po last year almost 23 million po itong pigtagamang asin na implementar na na repair works, structural repair. Ito pong using the carbon fiber technology na mas matagas pa sa batbat ini pong paghirahay. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. PNP preparado na magtaunin seguridad sa mangyayaring National Youth Day. Boss Oka Isminda sa detalye. Pinag-confirmar ka na City PNP na nakaigwa na si Danila pag-urulay mapadapit sa mangyayaring youth camp igdi sa National Youth Camp igdi sa siyudad nin Naga na kung saan inisubot dakulaon na aktibidad kana simbahan na mangyayari igdi sa siyudad nin Naga na kung saan nakakapira na supot na siring na aktibidad na host na Naga City. Alagad sa ngunyan sa mangyayari supot na aktibidad na PNP Naga sigurado na sa indang security measure na pinag-preparara para sa dakulaon na event na mangyayari igti sa siyudad kan Naga. Lalagyan ng mga youth na visitors natin. So, ang sigurado po dito ay maglalagay po tayo ng area security. At ang pinakaunang itatasking po dyan ay ang nakakasakop na station commanders po natin. And of course, hindi mawawala yung team natin na mag-iikot aside from the area security po. So baka yung SWAT, sigurado tayong madideploy po yon and mag-alert din ng teams para in case may emergency ay makapag-react po ang NCPO. Si Pumar ang tagapagtaram kanaga City PNP na konsayin na sigun na sa nasampitan ng opisyal ang PNP ang already system guna ang sa indang security measure na pinagpreparar mapadapit sa nasampitan ng dakulaon na aktibidad. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kaiba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, maswerte ang probinsya ng Camarines Sur sa pagkakapili kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur kay Gobernador Elry Villapuerte bilang gobernador kan na Camarines Sur. Ninhulita ang development kan Camarines Sur at mas lalo subot na mapapakarhay uli man kan mga marhay na mga innovation asin man pananaw ni Governor-elect Elry Villapuerte bilang gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur sa laduman kan sanggunian panlalawigan na makakalaom ninda kulang suporta sa mga magagayo na mga programa asin mga proyekto ni Gobernador Elry Villapuerte bilang parte kan sa indang trabaho kung sa ina iyan isusulong sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur o yan parte kan mga pahayag ni Bukala Warren Sinyar. Kaya pinasabi ko, magiging aggressive selling ko si Governor Elry Villapuerte sa development ng probinsya ng Camarines Sur. By nature, siya, araw kaya by nature, bisado ko si Governor Elry Villapuerte. Sa totoo lang, masyurte kita na siya ang gobernador. Ako, personally, kabisado ko siya, masyurte kita. Ang development ng probinsya ng Camarines Sur, yaon dyan, makapakanghay. And we will support ang Sangguniang Panlalawigan sa boss 100% sa boss na gigibo niya for the development ng probinsya ng Camarines Sur. Nindo mga taga-probinsya ng Camarines Sur, kamo na pasala, tama ang decision tabi nindo and kami magibo kami sa moyang trabaho. Ako bilang may sa second term, ako although binutuan ako sa Premier Distrito, ang gigibo ni Sangguniang Panlalawigan, may epekto sa enterong probinsya ng Camarines. Pag nagpasar ka ng ordinansa, kadi ka man pwede magpasar ka lang ng ordinansa para sa Premier Distrito. Siyempre, ang epekto kaya sa buong probinsya ng Camarines. Parte kan mga pahayag ni Bukal Warren Sinyara kada First District kada probinsya kan Camarines Sur kung saan matalubo ang probinsya kan Camarines Sur asin mas lalo pang magiging produktibo
maasenso siguna sa pahayag kan nasambit ng bukal uli man kana mga inobisyon na itutulod ni Governor-elect Congressman Elry Villafuerte. Mga tugang iyanan kat teripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga bareta yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sendong para barata si Junel Cuba. Mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugod an biyaya patin an bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang liwata marhay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Mga tugang sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Illegal drug sniping dog posibleng iiba sa checkpoint operation kan PNP digdi sa laog kan na syudad kan na Naga. Sa iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, cervical cancer iyo ang nanginginot na kailangan sa parte kan na mga kababayan na digdi sa laog kan na syudad kan na Naga. Sa iba pa nga pamayukan na sa tuyang mga barata sa lado lokal, maabot man sa 741,200 pesos ang nakulimbat ka na mga autoridad sa operasyon kan high value target kontra sa droga. Atuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. As lalo na nagdadakol and mga nagkakagaradan na nasira duman sa partibismo kanda banwaan kana tinambaka basado sa direktor kanda Bipar Bicol. Pero sa mga anggulo na pinaghihiling kanda Bipar sa nangyaring piskil dyan sa parte kanda banwaan kan tinambaka Maridisura iyo anak climate change. Pamayo pa ka na mga barata sa lado lokal nagpapadagos and pakikipaglaban ka na mga Bicolano atlet duman sa palarong pambansa 2025 sa Ilocos Norte. Kinumpirmar kan Departamento kan Agrikultura na mayo pa na enrollment na nangyayari sa partibismo kan Departamento kan Edukasyon sa Kabikulan. Ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwata, marhay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal.
Nagpaabot nin Maricas na pag-respondi ang local government unit kana Banwan kan Pili Camarines Sur sa mga pamilyang naapektaran kan kasulu dyan sa barangay kan Anayan sa Banwan kan Pili kasudmang pagkaaga. Ini sa panginginot kan Bureau of Fire Protection sa Pili asin man kan MDRRMO Pili Rescue sa saindang amay na pag-respondi na pinamayuhan kan Municipal Fire Inspector Violeta Ramirez, MDRRMO Head Municipal Administrator Jesus Sarti, asin man ang Pili Municipal Police Station sa pamamayuman ni Police Lieutenant Colonel Dennis B. Pabilunya. Ubos kana kasuluan sa indang mga gamit asin apektado pati naman ang sindang mga atama ng mga hayop urog na itong mga manok. Mayo man naging casualty sa mga residentes na naapektaran kana sambit ng kasulu. Kumpirmar kan lokal na gobyerno na makapagduhol ni na katabangan sa paagi ni na pinansyal na asistensya asin suporta para man sa siyam na mga apektadong mga pamilya ngani man na makapag-alalay ini para man makabangon giraray ang nasambit ng mga residentes. Sa iba pang detalyes kanda mga barata pakitangunyada sa lado lokal o minabot sa 741,200 pesos ang kantidad kan pinagtutubudan na shabu na nakumpiskar kan Philippine National Police o PNP Bicol sa pinaghibong anti-illegal drug operation sa Purok 4 Barangay kan Maybato bandang alas 11:01 Kasubanggi. Sa isinagibong operasyon kan Paracali Municipal Police Station katabang ang Provincial Intelligence Unit asin man ang 2nd Provincial Mobile Force Company nadako pa ang suspect na pinagbistong si Dum 32 anyos ikinukonsidera na sarong high value individual kan probinsya kan Camarines Norte. Nakuha sa suspect ang pinagkakarkulong 109 gramo na pinagtutubudan nin shabu asin iba pang mga non-drug items. Ang suspect ada sinman ang mga nakumpiskar mga ebidensya ang sa presente nasa kustudiya kan Paracali Municipal Police Station para man sa magkakadigong disposisyon. Ini sasampaaning kasong pagbalga sa Republic Act 9165 Uncomprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pang detalles kanda mga barata sa lado lokal, pinasirip na kan Civil Aviation Authority of the Philippines kaapa ang bagong disenyo kan pinakamagayon na Naga Airport na yaon dyan sa Banwan kan Pili Camarines Sur. Ang disenyo ginibo ni Estilito Jacob na pinag-aapod na Magindara na kung sain temporaryo ang makabagong o kung sa ina digdi temporaryong papasanon asin gigibuhon ang makabagong pasilidad asin mayaman na kultura kan Bicol Region basado sa kaaf nasambit ng disenyo kan bagong aeropuerto dyan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur bako lang para sa epesyenteng biyahe imbis para man sa pagpapabisto kan kulturang Bicolano na mga biyaheros na pwedeng magpasiring sa nasambit ng lugar. Ang pagpuon kan construction kan airport dyan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur ini pupuunan sa maabot na bulan kan na September si Congressman Elry Villafuerte, Governor Luigi Villafuerte asin man si Congressman Migs Villafuerte. Iyo ang naglakaw tangani man na ma-realisar ang pagkakaigwa kan expansion asin modernong airport dyan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Ta iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga bareta kita ngunyanda sa lado nasyonal, mga simbahan asin ahensya kan gobyerno sibot sa mga preparasyon sa National Youth Day. Boyet Paderes sa detalye. Do ang simana antes kag pagpuon kan National Youth Day sa Hunyo alagad sibot pag
preparasyon ginigibo kan mga ahensya kan gobyerno kan naga kabali na ang simbahang katolika ilan pinot na pagkataon na maging post ang syudad kan sinabit ng kagalapan makatapos na dahil madagos kan 2021 uli sa COVID-19 pandemic. Siguro sa report kay Puan na kansahon para maging maayos ang 5 aldaw na aktibidad kan mga partisipanteng hali sa maniwabang party relasyon. Hunyo 10, maarabutan ang mga mapartisipar asin mabugtak ning lakbay alalay sa gabustang border control. Inaasa na labi sa 30 bus almalog sa siyudad para daraan labi sa 7,000 partisipantes. May ibinugtak na 7 parokya na magiging istaran kan mabarali sa laob ng 5 aldaw. Siguro kan CBRRM na igwang mga naka-standby na medical post sa lambang parokya in kaso kaipuan ang asistensya medikal. Para sa BBS News, Boy Perez. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal daina kasalbaraan sarong lalaki duman sa Banuan kan Pili Camarines Sur kan inidako po na kan mga autoridad uli man kan paglapas sa bouncing chiklo o BP22 duman sa barangay kan San Isidro sa Banuan kan Pili Camarines Sur alas 12:40 kasudmang pagkahapon sa ikinasang operasyon kan Pili Municipal Police Station sa panginginot ni Police Lieutenant Colonel Dinis B. Pabilonya ada chief kan na PNP sa Banuan kan Pili Camarines Sur nadakop sa isinagibong Manhunt Charlie operation ang suspect na si alias Juju 44 anyos mayagom sarong businessman asin residentes kan Barangay Anayan dyan sa Banuan kan Pili Camarines Sur parmada sa kasong pagbalga kan BP22 na may anum na asunto laban sa saiya na pinag-issue kan MTC Pili Camarines Sur. Iyan may rekomendado nga piyansa na kantidad sa 6,000 pesos ang kada saro sa kaso na sa iyang kinakaatubang. Ang suspect dinakupa asin pinagsermian kan sa iyang karapatan na basado man sa konstitusyon asin sa presente yaon ngunyan sa Pili Municipal Police Station nakakulong mantang nagsasagibo pa nin dokumentasyon na kinakaipuan para sa iyang disposisyon. Iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal kawaranin direksyon sa Kilusan rason kan pagsuko kan 5 NPA sa Camarines Sur. Daryl Banya sa detalye. 5 miyembro kan New People's Army ang voluntaryong nagsurrender sa gobyerno sa kampo kan 9th Infantry Sandigan Battalion. Inibilang simbag sa pangapudan kan gobyerno na katuninungan asin ang pagbalik loob. Sigon sa report ka 9th Infantry Division kan Philippine Army, ang mga nagsurrender ng level de anas miyembro kan PLPN-3, SRC-5, BRPC. Ininamid bid ang alias na Vincent Joshua Odette Van G. asin man si Daisy. Si Daisy, yun ang pigmimid bid bilang medical officer kan sa inang unit. Pigsabi ninda na nawara na sila nin pagtubod sa pinapaglaban na Kilusan o ang Kilusan asin pigmid-bid ang kawaranin malinaw na direksyon bilang mayor na rason ang nasa indang pagsurendir na binabi ang pansalamat ni Brigadier General Randolph Kapangbang, ang acting division commander ka 9th Infantry Division sa lakdang kalimang dating rebelde na pilion ang matuninong na dalan. Sa iyang pahayag, piling kami na rin ang iba pang natatadang miyembro ka New People's Army na magsunod naman sa ginibukan sa inang mapag-irida asin tapuso na ang mayong kamugtakan na armadong pakikibaka. Patuloy kan epektibong estratehiya kan gobyerno sa kampanya kontra insurhensya asin padagos na pakamtan ang katulinungan di sa Rion Bicol ang pagsurindir kan 5 miyembro kan New People's Army sa lindong kan Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ang ECLIP preparado ang tabang kan gobyerno para sa indang liwat na pagbangon asin man sa integrasyon sa komunidad. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta,
sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Tayo ba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal? Update kunyan kan piskil sa San Miguel Bay pinagpahig di Direktor Pio Quinto nasa ngunyanda mas nagdadakulpaan sira na apektado kan piskil duman sa banwaan kan tinambak ka Camarines kumpara sa nangyaring piskil dyan sa banwaan kan Calabanga Camarines bako lang sampul kan mga sira anda pigko ko ang unyan kan na BIFAR igwa naman sindanin koordinasyon sa parte kan lokal na gobyerno asin man na iba pang ahensya na pwedeng makatabang sa pagdeterminar kan na piskil sa banwaan kan tinambak asin man sa Calabanga orog na dyan sa San Miguel Bay. Uyan parte kan mga pahayag ni Direktor Ariel Pio Quinto kan BIFAR Bicol. Ang update po kunyan, ang sa may tinambak po medyo nagdahul pa hiring ito kaya bakit lang po so sample ang piko kami may coordination na din kami sa mga lokal tapos duman sa ibang ahensya na pwedeng makatabang sa muya para ma-identify itong kausa kay ito. Opo. Artiyan kan mga pahayag ni Direktor Ariel Pio Quinto kan BIFAR Bicol. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal, mga may sadirinin CCTV camera, mas maray i-report sa PNP sa bako sa social media an sa indang mga nakuang mga footage sa mga nangyaring krimen. Uyan parte kan mga pahayag o uya anda report haliman ki Boss Oka Isminda. Inapudan na pinangapudan ka na PNP Naga po sa mga establishmento na igwanin ng CCTV camera na mas maray na i-report sa PNP na mga nangyayari una ko ananin na CCTV footage kana sa indag mga establishmento bako i-report sa social media na kung saan nagaluluwa sa report sa buot na huri na naman ang pulis alagad nangyayari sa buot ini kung mga nakukuang CCTV footage mas inot na ipinagre-report kan mga may sarili kay ni sa social media asin ang PNP ang nangangapa sa pag-imbestigar sa mga insidente kung kaya mas maray supot na mga insidenteng nakukuha kan mga CCTV footage sa mga establishmento na i-report sa PNP asin gambito na ebidensya kan PNP sa gigibo na investigasyon bako supot na i-report sa social media ang mga insidente na tangani sabot na madali ang napag-solusyon kan mga investigasyon kan PNP. Nakapanood, may re-report niya. Ang isa na lang sa problema natin dyan or disadvantage is baka nanonood din yung suspect natin, maiiwasan nila kung saan sila dadaan. Malalaman din nila yung counter nilang gagawin. Ano po? Kung nakita na doon yung sasakyan nila, baka magpalit na sila ng sasakyan. So, yan po ang mga advantages and disadvantages sa social media platform natin. But anyway, hindi naman po titigil ang Naga City Police Office para lutasin itong krimen na ito. Partihan ka naging pahayag ni Chester Pumar, tagapagtaram ka naga City PNP, ini matapos na tulo na subot na mga darakulang insidente. Ang nangyari sa syudad ni Naga na mas inot pang ipinag-post kan may sariring kan CCTV camera sa social media ang insidente bago mag-report sa Naga City PNP. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Bapang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, sarong sa anggulo na pinaghihilingkan na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa nangyaring piskil dyan sa San Miguel Bay, partikular na sa Banwaan kan Calabanga asinman sa Banwaan kan Tinambak, iyo ang pabarabagunin na klima o ang pinag-aapod na climate change. Anda ikadua, iyo na kung sa inaaram ninda ang posibleng igwanin sarong bagay na nakaapektar sa nasambit ng tubig. Pigsususog ngunyan kan BIFAR an oceanographic
kung sa oceanographic flow kung sa ina ang direksyon kan tubig igwanin mga klase nin na liquid o medical na yaon sa parte mismo kan na dagat para man madeterminaran kung ano ang pinakarason kan piskil dyan sa banwaan kan Kalabanga asin man sa parte mismo kan banwaan kan Tinambak. Alagad tinawan doon ni Pio Quinto na dakula ang epekto kan climate change sa pagkagadan kan mga sira sa San Miguel Bay, partikular na sa banwaan kan Kalabanga asin man sa banwaan kan Tinambak. Uya si Direktor Ariel Pio Quinto kan BIPAR Bicol. Kayo po. Ang inot po dyan, siyempre, gawag kitang pagbabago ng panahon. So, sa grabing init. Sabi nga ni, ang dagat, kung ang sira yaon dyan sa dagat, kung mainit na maray, kahanap man yan yung lugar kung saan siya magiging komportable. Malang man yan. Ano po? Ang pangadua is, pigihiling tayo itong introduction ng sarong bagay na pwedeng naka-alter o naka-apekto duman sa tubig. Kaya titrace mo ito ngunyan kung itong oceanographic flow. So, direksyon kan tubig, kung igwaning mga na-introduce na klase ni liquid or something na yaon duman sa dagat para mahiling ta po na ma-associate ta kung magluwas itong resulta. Kung ano so na-ingest ka itong isda, pwede tang mag-guide kita kung paano ta ma-determine itong eksaktong cause. Pero ining climate change, dakulang bagay po na factor yan. Ang pagbabago kang klima, dakulaon po na maray na bagay. Dahil ta paman nga ni, mas na napag-aadalan yan dyan sa lugar. Artikan mga pahayag ni Direktor Ariel Pio Quinto kan BIPAR Bicol. Dagdag pa man ni Pio Quinto na an inot na nako anindang data sa fiscal sa banwan kan Kalabanga, Camarines Sur asin banda banwan kan Tinambak ini mas naglalangkaw pa sa kungunyan sa inot na nakaabot asin nako anindang impormasyon o data sa fiscal dyan sa Kalabanga dakulang porsyon na huli tayo ni o minabot na sa 500 kilos sa inot pa sa naman na aldaw ka nagtalikod na aldaw nin Domingo. Alaga dini nagdadakul pa da. Sangunyan ang huring datos na nakalap ninda sa P-scale duman sa banwaan kan Tinambak lampas na sa 2 tonelada ang gada na sira epekto kan P-scale sa banwaan kan Tinambak nagdadagdag pa subuot ngunyan sabi pa man ni Direktor Ariel Pio Quinto. O yan sa iyang mga pahayag o pahayag ni Direktor Ariel Pio Quinto kan BIPAR Bicol. Iyo po, itong inot na po aming data na nag-i-increase pa nga ninyo yan kasi ang sira baga po pagyaon sa lugar, sa sarong lugar. Grupo-grupo yan. Ano po? So, pag yan tinamaan ng sarong bagay na naka-alter duman sa parametro kan tubig, partikular na itong oxygen. So, pag pigahangos ninda, partikular na itong temperature, na medyo yun. Ang pinakadakula dyan, so oxygen, saka itong temperature. Saka, syempre, kung naka-ingest ninda ng sarong bagay na direct kasindang magagadan. Lalo, particularly, sabi tang lason. So, dahil man po gabus na klase ng lason ay makaka-apekto nga sa tao or kunyan. Pero sa sira, igwaning bagay na dikit lang na-apektuhan na sinda. So, ngunyan po, ang inot na data ang nakaabot sa Muya is itong sa Kalabanga, more or less mga 500 kilos. So, dakulaon ng volume yan. Pero mas, ang latest na report sa Muya, ngunyan, dati po kami pa sa eksaktong data na igdi sa parting Tinambak, may dakulaon din na volume na nag-impose ka itong fiscal. Partiyan kan mga pahayag pa ni Direktor Ariel Pio Quinto kan na BIPAR sa Bicol. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, illegal drugs sniping dog posibleng iiba na sa checkpoint operation kan PNP sa Naga. Mauot na magkaigwanin na pagbabago sa operasyon kan Naga City Police Office NCPO kontra sa illegal drugs sa irarom kan liderato kan NCPO OIC Police Colonel Gilbert Pariñas sa paagi kan pagkakaigwa nin illegal drugs
sniping dug sa mga checkpoint operation kan NCPO. Sigun ki Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, ang tagapagtaram kan NCPO sa paaging ini, mas papakusugon kani ang sa indang paglaban asin pagmonitor kan mga illegal na droga sa laog kan syudad Canaga. Napagaraman kaya ninda na ginagamit kan mga nagtutulak asin nagbibinta nin droga ang mga bagong lunadan para sa saindang transaksyon. Dagdag pa kan opisyal, magiging balakid lang sinda o sa sainda ang maintenance sa pagtukdo o training kan mga ini ninhulita kinakaipuan kani ninhigot na pag-aadal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal sa nagpapadagos na palarong pambansa 2025, padagos ang pakikipaglaban kan team kan Bicol Vulcan o Region 5. Kasudma, igwana nin tulong gold ang Bicol, saro sa Discastro, saro sa Arnis, saro sa long jump. Iyan na kuakan mga parakawat kan Bicol sa parte ka nagpapadagos na palarong pambansa duman sa Ilocos Norte. Sangunyan, padagos na naglalaom asin na padagos ang pakikipaglaban kan mga atletang Bicolano sa manlain-lain na mga reyon tanganing maghatod pa nin onra asin man mga medalya sa Bicol Region. O yan parte kan mga pahayag ni Direktor Gilbert Sadsad kan DepEd sa Bicol. Ang satuyang Bicol Vulcan ay lumalaban pa rin. Yesterday, nakatulo naman kita ng gold saro sa Discastro na itong si taga Masbate, si Jewel. Naka-gold siya. Saro sa Arnis, ang Albay, asin saro ni gold sa long jump kang Sorsogon. So far, yan po ang satuyang gold. Ba, sige pa po ang laban. Daig ko pa nahiling tali kang palarong pambansa. Usually kasi impartial and unofficial pa po yan. Kaya daig pa man talaga daig ko pa nahiling ang tali. I-separate man yan na na lugar na dudumanan. Artiyan kan mga pahayag ni Regional Director Gilbert Sadsad kan DepEd sa Bicol. Ikinasa kasudma ang ikaduwang aldaw na Disaster Preparedness Search, Rescue and Retrieval Operation Seminar kan Police Regional Office No. 5 PRO5. Tampok ang mga aktual na pagkakaigwanin training sabot handling asin na water vest life saving techniques na kung saan isinagibo naman sa Morales Beach Resort sa parte mismo kan probinsya kan Albay. Parte kan sinambit ng aktibidad ang mga importanteng kaaraman sa lado kan swimming stroke, life-saving techniques, types of approach, asin man lock and release methods, mga training na importante sa epektibong pag-respondi sa mga insidente, pagkalunod as inibapang emergency situation sa tubig. Obheto kan 5 aldaw na seminar na digdi mapalangkaw ang preparasyon kan mga tauhan kan da Police Regional Office No. 5 sa pagrespondi sa mga kalamidad asin man sa mga emerhensya. Nangurog na sa mga lugar na halangkaw ang banta kan pagbabaha asin iba pang water-related disaster. Ang pagkakaigwanin training pinagpanginutan kan mga eksperto sa search and rescue operation na pinagpartisiparan kan 50 mga police personnel gikan sa manlain-lain ng mga unit sa Bicol Region. Ta iba pang detalyes kan mga barata pa kita sa lado nasyonal. Naglalaom ang delegasyon kanda Bicol Region nagabus na kawat makakakuan ni medalya and
Bicol Region. Iyad ang paglaom na pinagabutasan kan direktor kan DepEd sa Kabikulan Dr. Gilbert Sadsad. Alagad ang Bicol makusugdaa sa kawat na arnis. Athletic asin na digdi naglalaoman sinda sa kawat na swimming, table tennis, patin iba pang mga individual events, arog kan basketball, asin banda volleyball na kung saan na digdi maraydaan training kanda basketball sa Bicol Region. Uya si Direktor Gilbert Sadsad kan DepEd Bicol. Permitampig lalauman na kung pwede ka boss. Pero makusog kita sa arnis, makusog kita sa athletics, and hoping na sa swimming and ining table tennis, pwede kitang naglalaom kita na makakuaman. Asin itong iba pang mga individual events. Sa basketball and volleyball, we hope na maka-gold kita. Although dahil pa kita dyan nakaka-gold, pero with the preparations sa Tigibumang kang, I think, Naga-College, sana maka-gold kita. Although, sabi ko nga ni, gabos na piga-asahan na ma-contribute ng gold, pero kung dai, okay lang. Bastang mauli kita sa Bicol na igwaman kitang daradarang mga gold medal. Artiyan kan mga pahayag ni Direktor Gilbert Sadsad kan na Bicol. Sa satuya nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, duwang rockfall event sa Bulkan kan mayon ang na-record kan P-Box sa nakalis na 24 oras. Nakapag-record ang P-Box sa Bulkan kan mayon in duwang rockfall event sa nakalis na 24 oras. Iyan basado yan sa huring report kan sinambit ng ahensya kanda ngunya na pagkaaga na i-record ana maluyang banaag o crater glue. Alagad ini ana natatakupan kan na pananguron ang bulkan. Nasa 337 na tonelada araal daw kan na sulfur dioxide flux anda na ibubusbus kan na bulkan. Basado man sa pinakauring monitoring kan sinambit ng ahensya. Poon pa iyan kan Abril 23 sa 2025. Mas halangkaw nin 200 metros ang plume sa bulkan na sinasabing iniyaon sa katamtama na pag-alisngaw asin napapadpad sa party mismo kan sulno pa na party kan probinsya kan Albay sa tao kaniya nakaalarto anda level 1 sa bulkan kan mayon kung saan ipinagpapangalad ang paglaog sa 6 kilometros na permanent danger zone asin na paglayog kan anuman na klase nin lulanadan sa partibismo kan alapa-apa sa ibabaw kan bulkan pagirumdum kan na sinambit ng ahensya sa publiko na pwede nga mangyari ang bigla na pagputok asin steam phreatic explosion sa sinambit ng bulkan o magkaigwa kan pinagapod na rock fall gikan sa tuktok kan bulkan. Pwede man na mangyari ang pagdalihig kan lahar kung magkakaigwa nin matinding pagbagunas nin uran. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, kinumpirmar ni Direktor Gilbert Sadsad nasarong simana bago kan karalasihan sa bulan kan Hunyo 16. Iyo ana pagpuon kan enrollment para sa school year 2025-2026 sa Bicol Region sa implementasyon kan K-12. Igwa nin mga napili na mga pilot school sa intirong Bicol na posibleng iyo ang mag-implementar kan adjusted curriculum para man sa senior high school. Igwa na nin 22 na mga eskwelahan sa Kabikulan o Region 5 na kwalipikadong mag-implementar bilang mga pilot bases kan
sinasabing bagong kurikulum sa senior high school sa Kabikulan. Uya si Direktor Gilbert Sadsad kan DepEd Bicol. Sa enrollment, dahil pakita ng enrollment, mapun yan sa a week before the opening sa June 16. Mapun yan pag brigada eskwela, pwede nang mag-enroll. Sa implementasyon naman kang katuyang K-12, igwa kita ng mga napili na pilot schools na posibleng mag-implement kang inaapod na adjusted curriculum for senior high school. Dahil pa final ang list, pero igwa kita ning identified na 22 schools all over the Bicol region na pwede o qualified na mag-implement as pilot basis kang bagong curriculum sa senior high school. Artikan mga pahayag ni Direktor Dr. Gilbert Sadsad kan DepEd sa Bicol. Ang Civil Service Commission da Field Office Camarines Sur sarado ang sindang opisina kasudma. Inibo nga naman kan Republic Act number 9014 na nagdeklara na Mayo 27 bilang sarong special non-working holiday asin na Mayo ninlaog sa pampublikong holiday sa bilog na probinsya kan Camarines Sur. Kabali na ana siyudad kan Naga asin siyudad kan Iriga bilang pagrumdoma sa taonan na anibersaryo kan pagkakamukna kan na probinsya kan na Camarines Sur. Kasudma, sarado ang opisina kan Civil Service Commission. Alagad ngunya na aldaw magpapadagos na bukas ini asin magpapadagos man kan regular na transaksyon sa sendang opisina dyan sa parte mismo kan Kapitulyo Probinsyal kan Camarines Sur. Ang atugang iyanan kat tiripunan kan mga bareta sa pangaran kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga bareta yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pavis, Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sendong pagantabay mapasatuya pulugod ang biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.